afternoon guys. Andito ko ngayon sa American Hospital sa Odmeta, Dubai. Kinuha ko yung mga maintenance kong gamot. Sad to say, masyadong mataas na pala yung sugar ko. So aside from tablets na iniinom ko as maintenance, binigyan na rin nila ako ng yung patch, yung parang dinidikit sa skin dito sa braso ko. Yung patch na yun, madikit yun. Maglalas siya ng 2 weeks. Sensor siya. Mayroon siyang app na real time mong makikita kung gaano kataas yung sugar mo 24/7. So for 2 weeks makikita ko yung taas baba ng sugar ko. Mayroon siyang alarm pag tumataas at mayroon ding alarm pag bumabagsak. Nakakapanibago nga lang. Akala ko nga ano lang yun, parang sticker lang. Yun pala, sa gitna ng bilog na madidikit sa skin mo, mayroon pala siyang needle. Sobrang liit na needle. Pero once na nilagay mo sa braso mo, hindi mo naman mararamdaman yung needle. Parang wala lang, parang may dikit ka lang na sticker. Gagawa ko ng vlog tungkol dun for educational purpose. Yun na, kasi kulang din talaga ako sa disiplina pagdating sa pagkain, saka sa mga soft drinks, mga juice. Minsan matigas din yung ulo ko eh. Ina-advise na ako na iwasan na yung soft drinks o yung mga matatamis. Pero alam mo naman, sa katigasan ng ulo, sinasabi ko sa sarili ko, ay, umiinom naman ako ng maintenance na gamot, okay lang yan. Kaya lang sa edad ko, 49 years old na kasi ako, kailangan na talagang ingatan yung health. Sobrang taas ng sugar ko ngayon, which is more than before na binibigyan pa lang ako ng maintenance medicine para sa sugar. Ayun, diabetes type B. Sa amin ng doktor ko, dapat daw mag-worry ako kasi one of the leading causes of death around the world is yung diabetes. Marami namamatay sa diabetes at marami rin namamatay sa mga complications nito. Kapag may diabetes B ka or diabetes A, apektado yung mga internal organs mo, lalo na yung kidney. So pwede magkaroon ng mga complications na delikado talaga sa health. Baka maging kwento na lang ako pag hindi ko pa inalagaan yung health ko. Good thing about being a resident in Dubai, kasi napakaganda ng insurance nila. Ang mamahal ng gamot ko, ang mamahal ng check-up dito, pero sagot yun ng insurance. Hindi mo ko talaga maiiwasan na mai-compare yung health system ng Pilipinas. So sana sa mga bagong nakaupo ngayon sa Senado, pagtuunan ng pansin yung healthcare. Lalo na sa panahon ngayon, kasi napakarami ng processed foods na inuulam natin, lalo na yung mga busy people. Imbis na kumain ng mga lutong bahay, ayun, sa fast food na lang. At saka
yung mga instant noodles. Hindi ko napapangalanan yung brand, pero masarap kasi. Gusto ko rin nga nun, pero at the end of the day, health pa rin yung magsasuffer. Pero okay lang kung halimbawa emergency na kailangan kumain na walang available. Okay lang. Huwag lang madalas. Nandito tayo sa roundabout. Ingat na lang dito sa roundabout kasi maraming pasaway din dito. Nandito tayo sa Horeer area. Horeer Street. So ang next nito, pag dumiretso tayo ay dadaan na tayo sa Al Maktoum Bridge. Yung Al Maktoum Bridge, mayroon siyang toll gate o kaya salik. Salik ang tawag dito. Kapag tumadaan ka doon, regular hours ngayon, 4 dirhams ang charge sa toll gate. Pero kapag peak hours, 6 dirhams. Kaya medyo masakit-sakit sa bulsa kasi dati mura lang. So ito na pala yung umpisa ng Al Maktoum Bridge. Ang takbo dito nakalagay is 60. Pero meron din namang 20 na allowance. So pwede kang magmabilis hanggang 80. Pag bumilis ka pa more than 80, ayun, may penalty ka na. Napakamahal ng penalty sa overspeeding. So ayan, sa harap natin makikita niyo yung Al Maktoum Bridge toll gate. Ayan, automatic siyang mababawas sa account natin sa salik. Parang RFID. So sa medyo dulo naman, dadaan tayo sa tunnel papuntang Al Murakabat. Papakita ko sa inyo yung itsura ng tunnel dito. Ayan nga pala yung clock tower, Dera Clock Tower. Ayan, dito na tayo sa tunnel. Ang linis ng tunnel dito. Hindi mo iiwasang ma-compare sa Pilipinas. Dito makintab, malinis, parang tiles. Yan, may lang tong tunnel na to. At yan, at dito na tayo sa Al Murakabat area ng Dubai. Ingat lang palagi sa pag-drive kasi marami rin pasaway dito, mga nagmamadali. Yan, mag-change lane tayo. Ingat lang, huwag kalimutan yung signal. Ayan, yung green natapos na. So andito na tayo sa red stoplight. So stop muna tayo. Usually ilang minutes din ang aantayin mo habang naka-stop dito kasi intersection to. So 3 beses mag-go yung mga naka-stop. So antay lang talaga. Pause ko muna.
Ngayon, kung medyo naiinip ka sa traffic or sa stoplight, dito sa Dubai, mayroon din namang mga English FM station, nagpapatugtog ng mga English music. At meron ditong FM station para sa mga kabayan. Pinoy yung mga music nila. Ang pangalan ng FM station is Tag 91.1. Doon ako madalas nakikinig kasi kwela yung mga Pinoy DJs nila, saka up to date din yung mga music na pinapatugtog nila. So feel at home ka pa rin. Pag traffic, pag mainit ang ulo mo, pag stressed ka, magpatugtog ka lang ng dial ka lang sa 91.1 Tag, maririnig mo yung mga paborito mong OPM. Gaganda na yung mood mo. 24 hours silang nagpe-play ng music. At parang Pilipinas din, kapag linggo, nagpapatugtog din sila ng mga classic OPM. Pero kapag inaantok ako at nagpapatugtog sila ng mga love songs, nag-change ako ng FM station dun sa mga nagpapatugtog ng mga disco, rock. Ayun, tagal ng ano dito ng stoplight. Buti nilang hindi ako nagmamadali. Sobrang init ngayon. Oops, go na. So abanti na tayo mga paps. Sa harap ko pala truck, so doble ingat. Yung sa kanan ko, kung makikita nyo, yan yung Al-Kabail Discount Center. Tsaka kami namimili minsan yung mga gamit sa bahay kasi mga mura lang i-compare mo sa mga malls. Yan, change lane tayo kasi kakanan tayo sa dulo. Ingat ako palagi sa pag-change lane. I make sure na safe na lumipat ng linya. Kasi minsan yung nasa kabiling linya nagmamadali, no time to hit the brakes. So andito na tayo ngayon sa La Aldin Street. Yung parang tulay sa harap, ano uliyan, daanan uliyan ng Dubai Metro Train. Naka-stop tayo ngayon kasi may mga pedestrian sa dulo. Now, abanti na tayo. Yan, dumadaan din dito yung Metro Train. At yan naman sa dulo, Dubai Metro Station. Anong station kaya ito? Nakalimutan ko. Abu Bakr Al-Siddiqui Metro Station. Kung makikita nyo, tirik na tirik yung araw. At ang outside temperature based dito sa car reading is 38 degrees Celsius. Nabalitaan ko dati sa Pilipinas, sobrang init, almost 50. Di ko ma-imagine kung gaano kainit yun. At least dito sa Dubai, lahat naman ng mga bahay or buildings, mga apartments, lahat aircon. So may expose ka lang talaga sa init kapag lalabas ka. Pero sanayan lang talaga. Hindi pwede dito yung maarte. Kailangan cowboy ka talaga. Pero pag sanay ka na, okay na, hindi mo na mapapansin yun. Pero karamihan din sa atin, sa mga Pinoy, sa mga kababayan, alam ng ibang lahi na Pinoy yun kapag kasi nagpapayong tayo. Ako rin kapag naglalakad ako sa street under the heat of the sun, nagpapayong din ako eh.
Pero yung ibang lahi, hindi. Wala kang makikitang... Meron siguro konti, pero pag Pinoy talaga, sure na yan. Pagpapayong yan sa labas. Lalo na ako kasi nakasombrero ko. Pag wala akong sombrero, kalbo, so masakit sa ulo pag tutok yung araw sa ulo ko. Ramdam ko talaga yung init. So ito, parating na tayo sa flyover. Hindi ko lang